Good morning, HTBC family. Good afternoon sa ibang lugar. And good evening. Napakabuti ng Panginoon. At atin pong papalalahanan muli ang karamihan kung ano po yung theme natin for the year. Experiencing Plenty in 2020. At nang i-declare yan, December 31, 2019. Pagkatapos January, eto na. Nagsimula na mga trials and testings at radical change. Ulitin ang word na yun. Radical change sa buong mundo. Hindi short term, long term. Meron tayong tatlong tinitingnan dito, hindi po ba? Kung natatanda nyo, government. Tinitingnan natin ang response ng community. Okay, ito po yung actions ng government, response ng community at role ng church. At ang pinakamabisa sa tatlong ito na rumiresponde dito sa ating kinakaharap na invisible enemy, ang pinakamabisa sa lahat, church. Bakit ganon? Because lahat ng ginagawa at attempt ng government na mabubuting bagay, don't get me wrong, dapat lang sundin, don't get me wrong, lahat ng ginagawa nila ay sa ikabubuti. At yun ang inaakala nila na mabuti sa ngayon. Wala namang permanent na mabuti, kundi ang katwiran ng Diyos at prinsipyo ng Diyos. Yun lang ang permanent na mabuti. Alam niyo ang mabuti? Nagbabago yan. Nagbabago sa panahon, nagbabago sa lugar, nagbabago sa kultura, nagbabago. Kung ano yung akala nating tama ngayon, maaaring hindi na tama sa susunod na taon. Pero ang salita ng Diyos, ang prinsipyo ng Diyos, hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. At ang tinitingnan natin higit sa lahat ay ang role ng church. Ang role ng church ay ang liwanag ng Diyos, ang lighthouse ng Diyos na tumatanglaw sa community. At nakikita ko rito na nagiging mabisa, nagiging effective pag ang tao ay nai-encourage ko na pakinggan mo ang prinsipyo ng Diyos. Maging ang tinatry ng government na ipatupad, ang gobyerno ay ordained ng God. At nakikita niyo po ba yung mga bansa na rebelde sa gobyerno? Yung rebelde sa authority? Nakikita niyo ba? Lumolobo ang kaso, dumadami, ang nagkakaroon ng karamdaman, dumadami, ang namamatay, at lalo nagtatagal, lalong minimithi ang freedom, the more it becomes costly. Nagiging mas costly ang freedom. Mas lalong mas madami ang affected. Mas lalong tumatagal ang problema. Nagigets niyo ang sinasabi ko? Sapagkat hanggat hindi inaimbento ng sangkatauhan ang vaccine, hindi tayo safe. Ang threat ay laging naandyan. And it could happen to anyone without knowing. At ikaw yung magiging carrier, may uwi mo ito sa iyong sambahayan. Well, ang pagsunod ay hindi lang dahil para sa kaligtasan mo. Ang pagsunod ay para sa kaligtasan ng mga mahal mo. Affected sila. Sabi nga sa Bible, ito po walang taong nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Alam niyo po, yung prinsipyo na galing sa Diyos, walang sino mang tao na nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang niya. Kaya't napakahalaga na naiintindihan natin na ang prinsipyo yung tinuturo sa atin ng Diyos, pangkalahatan. Hindi tayo yung tumutuon lamang sa benefit ng isang tao. Amen po. Kaya may misinterpret ang Panginoong Jesucristo, pinako sa krus. Kaya may misinterpret si Pastor Jesse, pinako sa... hindi na may pinako. Pero halos ipako sa krus. Napakarami natin. Kasi hindi natin naiintindihan. Pero ito ang totoo niyan. Walang sino man sa atin, walang sino mang tao na bubuhay o mamatay sa kanyang sarili lamang. Nakaka-apekto siya sa iba. Kaya sa ating pagsunod, well, napapanatili natin ang kaligtasan ng ating mahal sa buhay. Napanatili mo ang kaligtasan mo, napapanatili mo ang kaligtasan ng iba. Alam niyo po, ang pinakamalalang pandemic ay ang kasalanan. Ang pinakamalalang pandemic ay nag-spread ay ang kamatayan. Tatandaan niyo ba yung lagi ko sinashare?
Dahil sa kasalanan ng isang tao, ang kamatayan ay nag-spread sa buong mundo. Yun ang mas matinding pandemic. Eternal death ang napala ng tao dahil sa yung pandemic ng kasalanan. Ang pandemic na ito, hindi lamang yung virus na yan, hindi lamang virus yan. Ang pandemic na yan ay sin. Kaya, experiencing plenty in 2020 has nothing to do with money. Has nothing to do with material things. And pagdating mo ba sa langit, tatanungin ng Lord, ilan ang bank book? Magkano pera mo sa bank? Ilan ba ang properties mo? Tatanungin ka ba, nakita mo ba yung Ferrari, ang gaganda? At saka yung mga Bugatti at mga kung ano-ano? Nakita mo ba yon? Hindi niya tatanungin sa iyo yung mga bagay na hindi siya interesado doon. Anong ginawa mo sa aking bugtong na anak na si Jesucristo? Yan ang interesado. Nagigets niyo ang sinasabi ko? Kaya pagka ikaw ay nakarating sa langit, ito yung gusto kong unawain natin, ay merong titingnan sa atin. At ang titingnan sa atin, kung paano tayo namuhay dito sa lupa. Paano natin ipinamuhay ang Panginoong Jesucristo. Yun ang titingnan sa atin ng Panginoon. Amen po. Gets niyo ako? At definitely, hindi dahil sa tayong mabait. Definitely, hindi dahil sa ating nagawa para sa Diyos. Definitely, hindi dahil sa Kanyang nagawa para sa atin, na tinanggap natin, na ipinamuhay natin, na ginawa natin bahagi ng ating buhay. Marami nagtatanong, Pastor, ano bang kailangan kong gawin para ako ay lumago sa espiritual? Puro maling katanungan. Sabihin mo nga sa katabi mo, maling-mali na katanungan. Ano kailangan kong gawin para lumago ako sa spiritual? Mali. Ano kailangan kong alasin para ako'y lumago sa spiritual? Paano ba ang gagawin ko para tumaba ang anak ko? Ang baby ko, para tumaba at lumaki, ay lumaki. 10 taon na, baby pa rin. Ay, baka duwende. Hindi naman. Joke lang yan, binibiro ko lang kayo. Gusto ko lang sa umagang ito, pakinggan niyo ang salita ng Diyos ng kayo nakangiti. Smile. Sabi mo sa katabi mo, smile. Sabi ni Pastor, smile. Mag-smile tayo. Amen. At palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Para tayo lumago sa spiritual, ang kailangan tanong, ano dapat kong alisin? Ang baby, kung bakit hindi tumaba, kailangan merong alisin, merong kailangan gamutin. Merong diferensya, kaya yun ay ganun, unhealthy siya. Pagka na-cure yung unhealthy ng kanyang pangangatawan, at siya ay naging healthy, ang growth will follow. Ganyan din sa atin. At tayo ay meron tinatawag na old nature. Tayo namuhay dito sa mundo, hindi sa langit. Saan ka ba naman isinilang? Di ba? Tayo isinilang dito sa mundo na ang paligid natin. Meron tayo yung 3 kaaway dito sa ating sinilangang lupang ito sa mundo. The world, the flesh, and the devil. So yung 3 yon, merong mga details yun na titingnan natin sa ibang pagkakataon. Pero gusto ko malaman nyo, yung 3 yon, ang hadlang. Yung 3 yon, ang kailangan nating ma-identify kung sino doon ang umatak sa atin. You could be fighting the wrong fight. What is the use of winning the war when you won the wrong battle? Away na mali ang pinag-aawayan. May gets siya sabi ko? Mga mag-asawag dapat nag-iibigan nag-aaway. You're wasting your energy in fighting the wrong fight, the wrong war, the wrong battle. Kung meron pinakamagandang araw na ikaw ay mag-take ng notes, kaya I suggest, takbo na agad, kung hanggang ng isulat. Dahil hindi lahat ng sasabihin ko nasa screen. Yung iba kailangan isulat po ninyo. Meron tayong tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. We are now living in the 2 realms. 2 realm. Spiritual and natural. Sabihin nga po ninyo yun, spiritual and natural. Isa pa. Mas malakas pa doon. Spiritual and natural.
Pag puro spiritual, makikita mo rito, ang isang taong ito hindi normal. Ito ay fanatic. Walang balance. Nilikha tayo ng Diyos para maging balance ang buhay natin. Tanyo kamay, pagka naglalakad ka, balance. Tapos pag ang isang kamay mo, hindi parang hindi balance. Kailangan balance. Okay, gets nyo sinasabi ko? Dalawang paa, balance. Dalawang tenga, balance. Ang mata, dalawa. Pag ang isa'y bulag, hindi balance. Hindi mo makita yung nagdito nanggagaling sa kabilang side. Balance. Spiritual, natural. Isa pa. Spiritual, natural. Isa pa. It got to be balanced. At gusto tayong turuan ng Panginoon kung paano natin mababalanse yung mga ito. Number one is to identify. Ito yung topic natin. Ang message natin is to identify and deal. Kung natatandaan ninyo si Pastora Diane, ay nag-preach nung about 2 weeks ago. Pero meron siyang mention dito, identify and deal. Ako nai-inspire ng mga mensahe ng ating mga anointed pastors. Ewan ko kayo. Pero, alam niyo po, wala yan sa mga nagpipreach. Yung bagay nasa nakikinig. Sabi mo sa katabi mo, nasa nakikinig. Oo. Sabi ni Jesus sa kanya nang galing yon, ang may pandinig ay makinig. Kailangan po tayo ihanda ang puso sa pakikinig. Handa na ba ang puso mo? I will help you. Magpe-pray tayo. Let us pray. Father, as you have said in your word, not by might nor by power, but by my spirit. Kaya sa iyo po kami nagtitiwala. Kami po nananangan, oh Lord, sa tulong at biyaya ng presensya mo, mauunawaan namin. Ang Espiritu ay nag-i-inspire. Kaya ikaw ang mag-i-inspire. Ang Holy Spirit, nag-i-enlighten. Kayo po ay ilaw. Maliliwanagan po kami. So umagang ito, ang bawat isa ay maliliwanagan. Sabihin mo sa Kanya, Lord, gusto ko pong maliwanagan. Amen, Lord. I agree in Jesus' name. Amen and amen. Whew. Amen. So dito po sa ating dalawang nature na ito, yung spiritual, natural. Doon sa natural, kailangan ma-identify natin na meron doon na naghahadlang sa atin at merong 7 na humahadlang sa atin. Ito po ang kailangan nating i-deal. Kailangan nating ma-identify itong 7 na ito. Ito po, namely, pakikita ko sa inyo, the 7 old nature of self-destruction that needs to be identified in me. Kailangan ma-identify sa akin. Sabihin mo ngayon, kailangan ma-identify sa akin. Number 1, shame. Number 2, uncontrolled thoughts. Number 3, compulsions. Yung po bang masyado itong impulsive sa mga desisyon? Compulsion. Okay. Number 4, po, fear. Sino ba sa inyo ang fearless? Di ba? Fear. It comes to anyone. Hopelessness. Lalo na ngayong kapanahon ng ito. Gusto yung GCQ na ECQ uli. Huwag kang mag-alala. Hindi lang yan ang aabuti natin. Kaya kailangan tayo ay maging handa. Hindi lamang yan GCQ, ECQ, and barbecue. Yan talaga kahit anong gawin natin. Hanggat hindi na-invento ang vaccine, threat, nandiyan sa harapan. Wala kang protection kundi ang iyong mask. Kaya tingnan niyo ako, may invisible mask. Ang nakakakita lang ng aking mask ang mayroong faith. Kung wala kang faith, hindi mo nakikita ang aking mask. Makikita mo ba ang blood ni Jesus sa akin? Hindi mo yung nakikita. Ako'y nananampalataya. Okay? Ikaw na matatakutin, hindi mo yun makikita. Pero ako naman kasi ay nag-iingat pero hindi natatakot. I have my mask. Okay, yung fear, hopelessness, bitterness. Unsettled issue. Insecurity. So titingnan natin yung mga solution dyan. Amen po ba tayo dyan? Na-identify mo na ba kung alin ang iyo dyan? Baka lahat. Alam niyo, mga minamahal ng Panginoon, we have to deal with this issue pag may kinalaman sa ating pong old self
Ang lahat ng tao, sinisikap na gawin niya sa pamagitan ng kanyang willpower. Sabi niyo, willpower. Ay, nanghihina tuloy, napapagod. Because willpower is not enough. So pag na-identify mo na ito, you have to deal with it the godly way. Ano ibig sabihin nito? Kailangan i-deal mo ito sa spiritual power, spiritual na pamamaraan. Amen po. Na nasa sa atin na, given. Itong message na ito, pag na-identify and deal, ito po, the way you deal it, you cannot deal it without Jesus Christ. Hindi mo ito ma-deal without God. Ang willpower, yung sarili mo. Bago mo tinanggap ang Panginoong Jesucristo, marami ka naman pinagsikapan. Pinagsikapan pumasok sa school, pinagsikapan magkaroon ng good grades, pinagsikapan na maiwasang magsigarilyo. Hindi na ako magsisigarilyo, lalong nagsigarilyo. Kasi kung ano yung pinagtuunan mo, yun ang nakaka-attract ng attention mo. Kaya ito titingnan natin kung paano ang dapat natin gawin. Amen po ba tayo doon? Yung old and new, nakikita natin sa Ephesians 4 verse 22 to 24. Tingnan nito yung old self at saka new self. Tingnan nyo, old man, new man. That you put off concerning your former conduct. The old man which grows corrupt according to the deceitful lust. And be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man. Tingnan nyo, old man, new man. So, matandang tao at saka yung batang tao, new man. Amen po. Which was created according to God in true righteousness and holiness. Father, I pray that you cause your people to open their minds, their hearts, and humble their lives to you, even right now. Alang-alang sa iyong dakilang pangalan. Alang-alang sa iyong dakilang pag-ibig. In Jesus' name, amen. Amen po. At ang Panginoong Jesucristo, ito, sabi niya, sa John 12, verse 24 to 26, most assuredly I say to you, tingnan niyo, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But when a grain of wheat falls on the ground and dies, ito fruitful, it produces much grain, growth. Nagkakaroon ito na, nagde-develop ito. It produces much grain. Tapos sabi niya, he who loves his life will lose it. Masyado kang mahal na mahal mo ang buhay mo, hindi ka marunong magparaya o magpalampas, hindi mo marunong i-screen o i-filter ang mga nagugustuhan ng iyong buhay dito sa mundo. And he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Tapos, if anyone serves me, may kinalaman ito sa pagsiserve kay Lord. Ng buong puso, na ino-honor at gino-glorify ang God. So, hindi natin siya mag-glorify hanggat hindi tayo namamatay sa ating lumang pagkatao. Na yun ang idinidil natin. If anyone serves me, let him follow me. Gayahin natin siya. I've given you an example that you should follow, sabi ni Jesus sa ibang banda. And where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him, my Father, will honor. Anihin mo ang buhay ng pagharap sa Diyos na hindi ka naman ino-honor ng God. Siya mas gusto natin na ino-honor tayo ng tao dito sa lupa. Pinipicturean tayo. Tapos inilalagay tayo sa Newsweek na sa front page. Ino-honor tayo dahil ikaw ay nasa top Fortune 500. Ikaw ang pinakamayamang tao sa Asia. Eh pag namatay, hindi ba may namatay na nga o. Ano natangay niya? Wala. Isinilang na wala, paglisan, wala. Hubad kang ipinanganak, isinilang, hubad kang lilisan. So what is the use? Ang sabi nga ni King Solomon, vanity, ang buhay, vanity.
Ano saysay ng lahat ng yun? Wala ka namang matatangay kahit ano. Pag narating mo ang top, sabi mo, ito lang pala. Ito lang pala ang merong 10 jet plane, 15 helicopter, at 30 Mercedes-Benz limousine. Hindi mo na alam kung anong gagamitin. Ano pa magagamitin? Ano bang kulay pa ang wala? Kung anong suot na damit, yun ang kulay. Pero pagka araw-araw mo na yon, wala na rin. Sabi ka lamang sa hindi ba napapansin na pagka ang nagpapaligaya sa iyo ay material things, ay masyadong short term? Punas dito, punas doon, hindi man, sabi, pag nadulas ang langaw dyan, patay. Ganun ako eh. Winawax ko ng gusto, pag nadulas langaw dyan, patay. Sabi, marami na nga namatay eh. Okay. Pero, paglipas ng time, paglipas ng panahon, wala. Nag-fade. Yung kagalakan mo, nababago, naiiba na. May bago na namang modelong lalabas. It is a never-ending craving and desire. So, ang nais ng Panginoon, makita natin ito, yung honor ng Father ang kailangan natin. If anyone serves me, let him follow me. And where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, he, my Father, will honor. Anuhin mo, naging doktor ka nga. Naging judge ka nga. Naging senador ka nga. Naging congressman ka nga. Pero pag namatay ka, sinasira ka na. May duktong na. Ang nasirang presidente, ang nasirang mayor, ang nasirang gobernador, wala. Nasira. Ang buhay mo sira din. Ang katawan mo sira. Nabubulok. It's nothing. Ang pinakamahalaga yung honor ng Father God ang ating ma-experience. Now, pag nag-a-apply ka ng trabaho, binibigyan ka lagi ng IQ test. Alam nyo, meron silang yung pang-Gates, bibigyan ka ng exam. Si Bill Gates, binigyan ng IQ test, nakakuha daw ng 160 ang score. So, siya nasa kategorya ng genius. Pag lampas ka ng 140, genius. Okay? So, sa ka-geniusan, ginagawa niya, gusto niyang patayin ang malaria. So, inatak niya, yung bilyones niya, ginagastos niya yan. Gusto niyang patayin ang diarrhea sa mga third world country, katulad ng Africa. Nagpagawa siya ng waterless na mga toilets para masolusyonan ang mga problemang yan. Nagigets yung sinasabi ko. Without Jesus, lahat ng ginawa mo will turn to nothing. Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Nakukuha niyo ba ang sinasabi ko? Mga minamahal ng Panginoon. Are you still following me? Now, bakit mahalaga itong ating message? Kasi ang concern ng mga tao lagi ay IQ. Why? In the last days, knowledge would increase. So, ang gusto ng mga tao ngayon ay matataas ang IQ. Okay. Now, napakaraming matataas ang IQ. Nakakatatlong asawa na, nag-asawa na naman, 75 na. Hindi ba napakalaking problema yan, di ba? Hindi ako nagbibiro. Talagang mga 80 years old na. Mag-aasawa. Pero, tinan nyo, ano mararating ng kanyang relationship na yun? Why? Ang taas ng IQ. He gained money because of IQ. Mataas ang IQ. Pero it sucks pagdating sa relationship. We didn't work. Walang relationship na nananatili. Ang buhay pala ay about love. Ano ang una at pinakadakilang utos sa lahat? Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, makinig ka Israel, ang Diyos ay Panginoon, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong mong puso, buong mong kaluluwa, buong mong pag-iisip, at buong mong lakas. Sabi niya, ito ang una at pinakadakilang utos. Ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Sa mga tuwid, sa silong ng langit, kung meron pinakamahalaga, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa tao, ang buhay pala ng tao is all about love. Kaya anuhin mo lahat ng meron ka kung wala namang magandang relasyon sa kapwa mo. Kaya iniutos ng Panginoon, to isang bagong utos, ibigin mo ang iyong kapwa. Isang bagong utos. Ito, mag-ibigan kayo. Yun ang bagong utos. It is now a command. Hindi yung, because of you feel mo lang, o may crush ka, hindi yun. Mag-ibigan kayo. Kung paano inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo ay mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko.
Napakabuti ng Panginoon. Amen po. Sa isang banda, nakita ito ni Apostle Paul, ang love pala ang fulfillment of the law. Kaya sabi niya, yung mga kautusan, huwag kang papatay, huwag mangangalo niya, mga kautusan na gano'n, tinan niyo yun. Huwag kayong magkaroon, basahin natin, tinan niyo po, basahin natin uli, okay. Huwag kayong magkaroon ng sagutin, kanino man, o no one, anything, liban sa saguting, tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Tinan niyo, tapos verse 9, tinan niyo, ang mga utos gaya ng huwag kang papatay, huwag kang mangangalo huwag kang papatay, huwag kang magdanakaw, huwag kang mag-iimbot. At alimang utos na tulad nito, nabubuo sa ganitong pangusap, ibigin mo iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama. Love does no harm. Love does no harm to his neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Kaya, tingnan niyo po, nandito yung 7 kahinaan natin, yung shame, at kung paano natin hinahandle ito, tingnan niyo, shame, uncontrolled thoughts, compulsions, fear, hopelessness, bitterness, insecurity. We try to do this on our own strength. Kaya hindi magtagumpay. Kasi hindi re-require ng Diyos ang isang bagay sa atin na hindi muna niya ipinutin. Salamat sa Kanya, salamat sa Diyos. Inilagay niya muna sa akin yan bago niya ako i-require ang kahit na ano na may kinalaman sa Kanya. Pati sa pagsiserve ko, pati pagpipreach ko, pati pagsishare sa inyo. Siya nagbibigay ng wisdom, siya nag-i-inspire. Kaya pag hindi ako makapag-isip, may hadlang, hindi ako ma-inspire. Pero pagka ako nai-inspire, napakabilis. Mabilis. Mabilis ba ako ngayon? O ako inspired? So nais kong paratingin sa inyo ang inspiration na ibinigay sa akin ng Diyos sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen. So you have to identify your old nature, but you have to deal with the old nature with God's power, spiritual power ng Diyos, na nasa sa atin na. So number 1, paano mo ito i-deal? Okay. Paano mo ma-i-deal ang shame? Ang kahiyahiyang pangyayari? O yung exposure ng weakness mo? Paano mo i-deal ang lahat ng ito? Remember what Jesus did for me. A lot of people is thinking of what they can do for Jesus. Remember Martha? Tatandaan niyo yun? Iniisip niya, papaano siya, anong gagawin niya para kay Jesus? Siya nababalisa at nag-aalala sa maraming bagay. Sabi ni Jesus, Martha, Martha, naliligali ka at naaabala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti, ito hindi alisin sa kanya. Natatandaan niyo yun, kaya alam niyo kung ba't kayo inuulit niya na may memorize niya ang Luke chapter 10. Unti-unti niyang nag-i-stick sa iyong mind. That is one way na i-nail down ko ang verse, ang principle sa iyong mind. A lot of people, they want to do something for God without receiving what God have done for them. May ginawa na ang Diyos sa atin. Nasa atin na. Tanggapin mo lang, nasa iyo na. Remember what Jesus did for me. Now, what did Jesus do for you? Ano ba ang ginawa ni Jesus para sa iyo? Ito pa isang question. Ano ba ang benefit ng salvation? Ano ba ang na-benefit mo nang ikaw ay tanggapin mo si Jesus, ikaw ay naligtas? Anong na-benefit mo? Nung umpisa, ako excited. Excited ako mag-church. Aba, 1, 2, 3 taon. Aba, eto na. Dumarating dito, tapos na ang praise and worship. At pag hindi ako ang nag-sermon, magpipretend, nagmupunta sa CR, tapos sasakay ng tricycle pa uwi. Nag-iiba na ang kanyang commitment. Nag-o-offer na ng trabaho, bigla na itong nag-iba. Hindi natin lagi, kaya aram niyo yung remember, sabihin mo yung word na yun, remember. Isa pa. One more time. Araw-araw. Araw-araw.
Do it every day. See, madali nating malimot, depende sa circumstansya na nagaganap sa ating buhay. Now, tingnan niyo po sa Romans 8, verse 1 to 4. Titingnan natin dito yung aking pong isinishare. Titingnan natin dito na yung godly way ang kailangan natin. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Nung tanggapin mo si Jesus, hindi ka nasakop ng condemnation. Why? For the law of the Spirit of life has set me free in Christ Jesus from the law of sin and death. Alam niyo, hindi natin maaring hindi maintindihan yung law of sin and death. Tayo ay sanay na doon na pagka ikinakasala, impyerno ka. Takot na takot tayo, matagal na tayong tinakot doon. Na pagka ikinakasala, impyerno ka. Nag-guess niya sinasabi ko. At hanggang ngayon, yung mga nagtuturo na ang pagtanggap kay Jesus, ang ginawa ni Jesus ay sapat na, nagagalit. Ang gusto nila ay dagdagan pa. Naniwala ba kayo ng ginawa ni Jesus sapat na? Siya nagsabi, it is finished. Eh bakit the end na finished na, dadagdagan na naman? Pero sabi niya, it is finished. I have done it. Nagawa ko na. It is finished. Naganap na. Yun ang sabi niya nung huling salita niya. So, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of Spirit of life has set me free in Christ Jesus from the law of sin and death. Pinalaya niya ako. Tapos, for God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. The law could not do because of flesh. The law could not do because of our old nature. Diba? Sabi mo sa katabi mo, tinulungan tayo ng God. Ang Lord, He did something for us as a gift. Tinulungan niya tayo. Sabi niya rito, by sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, He condemned sin in the flesh. May iba ako ng usapan. Gusto ko kayong kwentuhan sandali. Pwede ba ako magkwento sandali? Pagbigyan niyo na ako. Tutuloy ko rin naman eh. Okay. Tignan ninyo. Sa pagre-research ko ng maisishare ko sa inyo, nabasa ko na yung si John Arcilla, yun po yung gumanap na Antonio Luna, General Antonio Luna, doon sa Artikulo 1. Yung tatay niya, sila ay taga Quezon, namatay ang tatay niya during the time ng lockdown. Kahit anong gawin niya, ay hindi siya pwedeng umuwi para makita sa huling pagkakataon ang tatay niya. Alam niyo kaya nung nabasa ko yun, nalungkot ako dahil nakita ko yung pagkakaganap niya kay Antonio Luna, ang kisig. Buhay na buhay yung tapang, yung kayabangan, okay, yung kahambugan, yung abuse ng power, buhay na buhay niya yung nagdi-describe si Antonio Luna. General Antonio Luna. General yun eh. Siya ang pinay-favor ng presidente noon na si Aguinaldo. Okay. So, hanga ako sa kanya. Pero hindi na niya nakita ang tatay niya. Sabi niya, pero wala naman ako magagawa kung yun ang mandate ng government. Ay, kukwento lang niya yung kanyang hinagpis. Nakita niya? Pero alam niyo, dahil nabasa ko yon, tingnan ko na naman yung kanyang papel na yon na si Antonio Luna. Ito yung striking statement na sabi niya, meron tayong kaaway na higit pa sa mga banyaga. Ang ating sarili. Sabi ko, ayos yun ah. Yun ang kailangan kong ma-share. Parang ako si Antonio Luna. You have to identify. Kasi yung mga kasama niya doon sa kabinete, parang kakikisig lahat at kagugulo. Tinampalan lamesa. Si Antonio Luna may bangis. May tapang. Okay. Minamahal ng Panginoon, kung gusto mo maging great leader, kailangan meron kang stand. Now, what I'm sharing to you today, ngayon po sa aking preaching na ito, gusto ko pong ma-share sa inyo, kailangan mong ma-identify ang iyong weak points.
so that you can deal with it or you can do something with it. Ma-identify mo ang iyong weak point. At yun ay shame ang isa. Number one ay shame. Yung guilt, yung condemnation, yung hindi ka makamove on because of what you have done. Hindi ka makamove on because of shame. Nakukuha niya ba? Kaya, ang Panginoon, tinulungan niya tayo. Sabi niya rito, kaya nga hindi nahahatulang mapurusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Hindi mo na kailangan magpenitensya. Hindi mo na kailangan lumakad ng paluhod sa altar. Hindi na. Hindi na mo na kailangan magrosaryo ng 100 times. At mag-Abiginoong Maria ng 1,000 beses dahil sa kasalanan mo. Hindi mo na kailangan. Kaya nga, hindi nahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan. Sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritu nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan. Imagine this. Yung paparusahan, siya na. Yung mamamatay, siya na. Yung iko-condemn, siya na. Ang gumanap para sa atin. Ang lahat ng ating sala, inako na niya, sa kanya na napataw. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog. Para sa kasalanan, sa anyong yon, hinatulan niya kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi, yung righteous requirement. Sa English po yan righteous requirement. Tingnan niya. In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Ulitin natin yung sa Tagalog, tingnan natin. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay led na dumidepende sa strength ng Spirit at hindi ng ating willpower. Gusto niya makita natin yun. Yung godly way, ang ating way is not enough. Ang ating willpower is not enough. We need His power. But He is already in us. Nasa atin na siya. Amen po. Hindi ka na kailangang magpagod pa dahil ang hindi natin kayang magawa, ginawa niya para sa atin. Given. Ang kailangan mo, receive. Given, receive. Sabihin nyo, given, and then, I receive. I receive. Ang problema, mga minamahal ng Panginoon, parang sa tagal, familiarity, hindi na niya matanggap na ganun. Kailangan dagdagan pa niya. Kailangan meron pa siyang idagdag at iduktong pa doon. Pero ginawa niya ang lahat ng ito upang hinihiling ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu. Ibig sabihin nun, ang strength natin, hindi yung willpower. Meron tayong bagong nature dito, binigyan niya tayo ng strength. Amen po. Hindi ayon sa laman. Habang ang old nature na ito ay lumilitaw pa sa atin, tingnan ninyo. Hindi naalis, hindi natin na-identify at hindi natin na-i-deal. Regardless, kahit mataas ang iyong IQ. Tingnan nyo, napakaraming tao matataas ang IQ. Pero ang baba naman ng EQ. Alam mo, ang EQ, mababang EQ, baksak ang relationship dahil mahina ang EQ. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Napaka-emotional. Sobrang emotional. So yung sobrang emotional na ito, mahirap niyang ma-identify at mahirap niyang i-deal. Ang nagli-lead sa kanya ay kanyang emotion. We walk by faith and not by sight. At hindi lang yan, tinan niyo. Alam natin yung IQ, alam natin yung EQ. Ang pinakamatindi rito, bihirang tao nakakaalam sa AQ. Ano bang AQ? Adaptability quotient. Adaptability. Maraming baksak. Maraming mga tao, hindi nila ma-maintain ang kanilang success story.
Pag nagiging successful ang buhay, lalong nasama ang ugali. Hindi ma-maintain ang success story ng kanilang buhay. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? So, sila ang kanilang mga isipan, tinan ninyo, katulad ngayon, mataas ang IQ, ha? Mataas ang IQ. Maaring mataas ang EQ, no? Pero hindi maka-adapt sa mga new normal na tinatawag na ito. Hindi maka-adapt dito sa ating situation ngayon. Ang COVID-19 ay binago ang takbo ng pamumuhay sa mundo. Not necessarily bad, in a way, no? Pero siguro economically, in a way. Pero not necessarily bad. Kasi this is the only way that we will grow spiritually. Dito natin makikita yung mas malalalim ang pananampalataya. Ang dami nagkabistuhan dito. Yung corrupt, nabisto mo rito kung sino yung talaga yung sobrang corrupt. At nakita mo rito kung sino yung napakababait. Nakita mo rito. Meron ditong, yung kinukwento ni Pastor Sam, na ang asawa naman niya yung mga anak. At meron nagbigay sa kanya ng $100. Akalain mo, ibinigay pa niya yung $100 na yun. Diba natatandaan nyo, love leads to victory? Natatandaan nyo aking sinishare na yun? Abe, may nakakita at nalaman yung story niya na yun ay binigay niya ng buong sacrifice. Nag-sacrifice siya. May nagbigay naman sa kanya ng 100,000 pesos. Magbigay ka na lang ng $100 araw-araw. Kung papalitan ng 100,000 pesos, sa loob ng 10 araw, may 1,000,000 ka na. Nagbibiro lang ako. Pero nakikita natin dito ang katotohanan na yun. Love leads to victory. God's love leads to victory. Eh, yun ay human love lang yun. Pero God's love leads to victory. Kaya kailangan nating maintindihan. At ang lahat ng ito, tinan nyo, gusto ng Panginoon na kung mataas man ang ating IQ, tinan natin, merong question yan eh, tingnan nyo sa internet, itanong nyo kay Google, alin ang mas favorable, mataas ang IQ o mataas ang EQ? Sasabihin doon, ang mas mataas ang EQ. Hindi yung mataas ang IQ. Maraming mataas ang IQ, sira ang relationship. Maraming matataas ang IQ, hindi maikip ang mga tao na nagtatrabaho para sa kanya. Palagi siyang pinagwewelgahan at iniiwan ng mga tao. You cannot be a successful leader without followers. You cannot be a successful businessman nang wala kang workers that work for you. Wala. Hindi ka pwedeng ikaw lang mag-isa sa business mo. Talaga, pwede siguro. Yung tinda ka ng taho, di ikaw lang mag-isa. Ikaw sasandok, ikaw lahat. Tinda ka ng taho, yan ang negosyo mo. You make 700, 800. Alam ko yan, pinag-aralan ko yan. Magtataho ako eh. But, you cannot make much. Kung gusto mo maging successful, you have to be good with people. Gets niyo ako? Ang pananampalataya mo at ang EQ mo, hindi magkapareho. Pwedeng ikaw sinasabi mo na sinasabi, mataas ang antas ng iyong pananampalataya, pero sa paningin mo yon. Pero ang EQ mo, pagbaksak ang EQ mo, wala kang love. Kasi ang matataas ang EQ, emotional quotient, ay may pag-ibig ng Diyos sa puso niya. Gets niyo ako? Lalo na yung EQ. Ang EQ naman, hindi lang pag-ibig ng Diyos na sa puso niya, pananampalataya, nakaka-adapt siya sa isang mahirap na situation because He knows that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. All things, lahat mabuti at masama, all things work together for the good, sa ikabubuti. Ng mga umiibig sa Diyos, ng mga tinawag ng Diyos, all things work together for good. Kaya mataas ang kanyang EQ. Kaya between IQ, EQ, AQ, abay, doon ako sa EQ at saka AQ. Ang EQ, may love. Ang AQ, may faith. Ang IQ, not necessarily true. Amen ba tayo doon? Amen ba tayo? Pwede, pero pwedeng hindi. Not necessarily true. Pero pag meron kang EQ, tiyak na ikaw magaling sa tao. EQ. Hindi ka carried away ng iyong emosyon. Now, kaya tayo dito tumitingin ngayon sa ma-identify natin. Now, ang pangalawa, ask the Holy Spirit to give me better thoughts. Bakit tayo biglang pumasok sa thoughts? Tingnan po natin. Basahin muna natin dito
Doon sa Romans 8, verse 5 and 6. Okay, tingnan natin. Para makita natin yung ating tinitingnan na ito, na may kinalaman ito sa uncontrolled thoughts. Yung parang superhighway, ang ating mga isipan, zoom, lampasan naman, naiiwan ng pollution sa mind. For those who live according to the flesh, set their minds. Tayo niyo yung mindset na yan. Set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. Yung mindset. For to be carnally minded is death. But to be spiritually minded is life and peace. Okay, so nag-gets nyo na. Kaya, ask the Holy Spirit to give me better thoughts. Because yung uncontrolled thoughts will lead you to failure. Uncontrolled thoughts could be very costly para sa iyo. Ang uncontrolled thoughts. Uncontrolled thoughts could mean distraction sa inyong relationship, sa inyong family. Uncontrolled thoughts. Why? Because action is determined by what you feel. Nagsisimula yan sa nararamdaman mo. Yung action mo, nagsimula ay nararamdaman mo. Kaya ka umaakto ng ganyan dahil naramdaman mo. Ang naramdaman mo ay nagsisimula sa isipan mo. Naglaro sa isipan mo. Ikaw natulala ka at nablanko ang mind mo. May pumasok sa thought mo. Ayun. Tapos naramdaman mo, tapos isinigawa mo. So pag may pumapasok sa isipan mo, tinatatwa ko to, I resist this thought. I resist this lustful thought. Nagtagumpay ka ba naman? Iha, nagtagumpay ka ba? Inire-resist mo lagi. Nagtagumpay ka ba? Okay, kay Yorme Manedehin. Hindi ka magtatagumpay by resisting. Because what you resist, persist. Ang iyong nire-resist, lalong nagpe-persist sa iyo. Lalong sumisige. Parang si Igel, lalong nanggigigil. Alam niyo ba yung kasabihan niyo ng matatanda? Ito na may parang si Igel, lagi nanggigigil. May mga kasabihan tayo na may connection, pero tinan niyo po, nag-isip mo na sa ating thought life. And we need to have a better thought, a cleaner thinking sa ating mind. Why? Dahil doon nagsisimula ang lahat ng yon. Kung ano yung iyong thought life, alam mo, last year. Sabi mo, experiencing plenty in 2020. Ang mind mo, ang mindset mo, pareho pa rin nung last year. Di ba na-share ko na yan? Many times. Wala pa namang 1,000, pero many times. Kung ang thought mo, kapareho pa rin nung last year, ano ma-expect mo ngayon 2020? Did the same thing, the same result. Because you did not renew the way you think. Hindi na regenerate ang iyong thoughts. Tagalogin natin yung Romans 8:5-6 din niya. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay natutuon sa kanilang isipan sa bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapat ang kaisipan ng laman, carnal man, ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sino ang may gusto ng buhay at kapayapaan? Magulo, mabigat sa dibdib. Yung ikaw ay walang buhay at kapayapaan, mabigat sa dibdib, mahirap dalhin. Sabi ka ng doktor ko, nung matapos alisin yung ugat ko na nabarahan, 4 ang barap. Quadruple. Tapos ang ginawa niya, biniyak niya para ipakita sa akin kung ano ang laman. Abay, parang Mike.
na pagkatigas-tigas, kaya pala hindi na pwedeng sumuot doon yung stent. Kasi tumigas, napakaraming nasa laman ng aking ugat. Kaya pala ang pumapasok na dugo, pagka nipis-nipis na. Sabi niya, ayan, pinagtiyagaan po ni Doc yan para makita nyo na barado talaga. 4. Quadruple. Kumuha ng ugat sa legs ko, nilagay doon. Maulitin na naman na istorya. Pero gusto ko pong malaman ninyo na kaya nagkaganon ako, dinadala ko sa puso ko yung mga pamumuhay ng mga tao, yung sobrang care, sobrang kalinga, pagka may nangyayari sa kanilang buhay, hindi ko mapigil. Kailangan matuto tayo. Hindi ko naman sineshare sa inyo to dahil alam ko na. Sineshare ko ito sa inyo ng buhay na buhay kasi ako ganun din. Sabihin mo sa katabi mo, pareho lang tayo ni pastor. Pag may kinakounsel nga ako naluluha-luha pa ang mata ko sabi niya, kahit na po anong pagsisikap ko, pastor talagang hindi ko po magawang mapagtagumpayan ang aking mga weaknesses. Sabi ko hindi ka naman nag-iisa. Lahat kayong kinakounsel ko ganyan at ako nagka-counsel sa inyo, ganyan din, meron tayong lahat na struggle. And we need to learn to submit to God. We need to learn na ang Holy Spirit, bigyan tayo ng better thoughts, thought life. Mawala sa atin yung lumang thought life natin. Naniniwala ba kayo doon? Sa thought life natin, sa isip, si Satan pwede maglagay doon. Ang tawag, temptation. Nag-guess niyo ako sinasabi ko. Ang Holy Spirit, pwede rin maglagay sa iyong thought life. Ang tawag naman natin doon, inspiration. Kung masyado ka ng familiar sa temptation, at nalalaglag ka pag nangyayari ang temptation, lagi kang nagkakaroon ng failure, you fall into temptation, then that is what, ito ang purpose ng message, so this time you will succeed. So that in 2020, you will experience plenty. You experience spiritual growth, spiritual maturity in 2020. When the thought life ay pinasukan ng temptation, and then, mangungusap ang Holy Spirit, Lord, ayoko nito. Tapos, i-switch mo. Do not resist. It will persist. Do not resist. Ibahin mo ang thought life. Sa Holy Spirit ka mag-depend. Amen po. Come, Holy Spirit. Biglang umawit ka ng ganitong awit. Why? Because the carnal mind, sa Romans 8:7 and 8, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. Ating pong Tagalogin ito. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Ang kalimitan niyan, sexual. Sapagkat hindi ito napasasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Hindi pwede, it's not possible. At ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. At pag hindi na makapagbigay lugod sa Diyos, wala ka namang kapayapaan. Gusto natin ay buhay na may kapayapaan. We want to live, ma-experience natin ang plenty in 2020 na mayroon tayong life and peace in the presence of God. Hallelujah. We need the Holy Spirit. Woo. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. Yes, renew my mind. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I sense your power in me. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, yes,
Stay true to the Lord. Go to channel GOD. You're captivating my soul, and every day it grows to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I sense your power in me. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. Hallelujah. Thank you, Jesus. And in truth. Ibibigay ba yan ng Diyos if we ask Him? Ask the Holy Spirit to give me better thoughts. It is a matter of knowing who to ask. Nag-guess niyo ba ako doon? Huwag kayong patalo kay Darna. Ba si Darna, pagka yung may kagulo, nasa ng batong puti. Tapos sisigaw siya, Darna! Bigla mag-iibang anyo. Nakikita niya, nagiba. Kung tiyan mo, magulong isip ko. Holy Spirit, come into my heart. It is a matter of knowing who to call. Kung kanino ka mag-ask. Ask the Holy Spirit to give me better thoughts. Bibigyan ka ba niya? Yes. Humingi ka without reproach, bibigyan ka niya. Amen. Now, doon naman tayo ngayon sa compulsion. Tingnan niyo po. Pangatlo, realize I'm empowered to overcome my flesh. So ito yung pangatlo nating weakness, yung compulsion. Yung compulsion, dinadaan mo sa yung katulad ng sabi ko, willpower. Yung tingnan po ninyo itong aking i-share na ito sa Galatians 5:16. So balit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bibigyan kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Tignan niyo yung verse. Sinasabi ba rito na pagka ikaw ay nag-rely sa Holy Spirit, come, Holy Spirit, ang ibig sabihin nun, wala ka ng desire? Ang ibig sabihin nun, wala ka ng temptation? Come, Holy Spirit. Wala ka ng temptation o meron? The same desire? The same temptation? Yes? Yes. Kayo niya mga nanya. Yes? Oh, the same urge. Meron ka pa rin urge na nararamdaman. The same. Yes or no? Yes. The same compulsion. Yes? Ano ang difference? Ano ang difference nitong realize, tignan yung pangatlo, realize I am empowered to overcome my flesh. The same. The same desire, the same temptation, the same urge, the same compulsion. Ang difference, you are empowered. Ang difference, you have that power in us, in me, in you. Yun ang kaibahan. I have new power that comes from God. Romans 8 verse 9. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. Tagalogin natin ito, tingnan niyo. Ngunit kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kasi gustong-gusto natin yung part na wala na tayo sa law of sin and death, nasa ilalim na tayo ng Espiritu gives life. Ngunit
Kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, abay, hindi siya sa Kanya. Your life is in danger. Nakukuha niyo ba yun? Nag-guess mo sinasabi ko? We have new power in us. We are empowered na magawa natin. Dati hindi, ngayon empowered. Nung ikaw ay unbeliever at saka yung ikaw ay believer at tapos ikaw ay the same, ay hindi totoo yun. You believe the lie instead of the truth. I am empowered. Sabihin mo nga sa katabi mo yun, I am empowered. I am empowered. I am empowered to overcome my flesh. 10 minuto, tinan nyo, 10 minutong gigilan habang buhay na panghihinayang. Alam niyo ba yan? Totoo nangyayari yan, no? Habang buhay na nanghihinayang. Umalis yung mister na nasa abroad, seaman. Okay? Pag uwi niya, nung umalis, 2 anak, pag uwi, 3. Na iba na. Nakikita niyo ba ang sinasabi? Tapos, wala na. Nabago na ang takbo ng buhay. Naruwin, panghinayang, 10 minutong gigilan. Ibig sabihin, saglit nagigilan habang buhay ang panghihinayang. Sabi na, manalangin tayo. Lord, ayoko pong mangyari sa akin to. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. At salamat po, Panginoon, na nagpapakumbaba sa iyo, ay pinagtatagumpay po ninyo. In Jesus' name. Amen and amen. Sa Romans 8:12, okay, punta tayo sa Romans 8:12. Therefore, brethren, we are not debtors to the flesh to live according to the flesh. Tagalog, tira nyo. Kaya mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman. Upang mamuhay ayon sa laman. Hindi yung fulfillment ng flesh. Amen po. Sapagat ang namumuhay according to the flesh, maglilid ito sa distraction. Self-destruction. Maglilid ito sa kapahamakan. At ayon ng Panginoon ang buhay na mahalaga sa atin ang buhay. Sabi niya, I have come that they may have life. And that they may have it more abundantly. Naparito po, tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Hindi niya gusto nga maiksing buhay, ay guguluhin pa. Kaiksi-iksi na, guguluhin pa. Nare-realize niyo ba yan? Kaiksi-iksi na ng buhay, guguluhin pa. COVID na nga, guguluhin pa. May COVID pa niya, dadagdagan pa ng panununog, sisilabin ng buong city. Itatapol daw ng gobyerno. Tignan niyo ang lobo ng kaso doon sa Amerika na nagrebelde. Tignan niyo yung mga bansa na ang gusto ay freedom, it became very costly for each one of them. Kanino ko narinig yon? Sa mga expert po. Expert sa mga infectious disease. Expert na sa mga expert sa virus. Na mga doktor na expertise niya, virus. Nakikinig ako kung paano ang kanilang pananaw tungkol dito. Hindi pa ready na alagwahan, but may pressure ang gobyerno. May pressure ng economy. May social pressure, meron. Economy, meron. Industry, meron. So, ang gobyerno, tinitingnan din nila at binabalase. Kasi napagtagumpayan mo ang COVID, paano mo pakakainin ng tao kung ilalockdown mo lahat? It is not sustainable for a long time. For such a long time. So, ito yon. Wala tayong protection maliban sa iyong face mask. At saka yung iyong hygiene. Yan lang ang iyong protection. Pag nagpabaya ka pa at nakalingat, mag-uuwi ka pa at magdadamay ka pa niya sa pamilya mo. Mga minamahal ng Panginoon, walang nabubuhay o namamatay para sa sarili niya. May damay sa ating mga reaction. Amen po. Number 4. Okay, turn to God when there is fear. So ito yung number 4 natin, fear. So what do you do when you have fear? When you're experiencing fear? Turn to God. Sa Romans 8, verse 14 to 15. So, hindi nyo ba napapansin buong chapter ng Romans itong ating tinitingnan? Nagpa-Bible study tayo.
For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Okay, mga minamahal ng Panginoon. Hindi yung laki ng kaaway. Sa laki ng ating daddy. Daddy God yan daddy. We cry out, Abba, Abba, Father. So yung fear, talagang ito dumarating sa atin when we are desperate. Dumarating sa point na yan. You are fearful about the future. What will this situation bring to my life with my family? Ano kaya ang kahinatnan ng aking mga anak dito sa sitwasyon na ito? Pag nagtagal pa, hindi mo maumpisahan ang negosyo mo. Kung ang negosyo mo may kinalaman sa maraming tao, nakukuha niyo ba ako? Lalo na kung ikaw ay isang may sitwasyon. And ang job mo is dealing with people. Nakukuha niyo ba? Ako hindi makaiwas, makapa-counsel sa akin. Ayaw pa ng online. Ang gusto pa harapan. So testingin ko nga, ubuhan ko kaya. That joke lang. Pero ang gusto ay harapan. Kaya mga minamahal ng Panginoon, ang covering natin, ang mask natin, blood ni Jesus. Ang ating tatay nakakover sa atin. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Alam niyo, yung mga anak ko alam nila yan Kaya pagka sila ay natutrouble, ayaw nilang paalam kay daddy. Nililihim nila sa akin yan pag sila ay natutrouble. Kasi alam nila, baka sugurin ko. Yung mga anak ko, ayaw na ayaw ipaalam. Tsaka ayaw na ayaw nilang malaman ko na meron silang problem. Iniiwas nila ako dun sa ganon. See, tinan nyo, ang Panginoon ay higit pa sa isang ama na malakas. Ang Panginoon, siya'y may-ari ng universe. Is Almighty God, all-powerful God, all-knowing God, full of wisdom. Siya ang ating tatay. Nakukuha niyo ba yung sinasabi ko? Nagigets mo ang sinasabi ko? Halimbawa ko ikaw ay anak ng siga sa inyong lugar. Pagkatapos sinipulan, sinipulan yung babaeng napakaganda. Alam mo ba ang tatay niya kung sino? Hindi. Anak ni Nardong Putik. Pag hindi nangatalyan ako, nagbibiro lang ako. Nagbibiro. May kalalagyan ka kung siga doon sa lugar na yun yung tatay nun. Hindi mo yun pwedeng galawin. Ang tatay natin, siga sa universe. Almighty God. Nagigas naman sinasabi ko, bakit ka magkakaroon ng fear? Sabi rin sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Tingnan nyo. For God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Hindi tayo parang nasisiraan ng bait. Sound mind. Ulit natin, okay. For God, ready? Okay, go. For God has not given us a spirit of fear, but of power, but of love, and of sound mind. Kung kakampi natin ang Diyos, sino ang pwedeng sumagupa sa atin? If God is with us, who can be against us? Amen ba tayo doon? Number 5, focus on the eternal, not the temporal. Ito ang antidote natin, solution natin sa hopelessness. Dumating na ba sa point na ikaw ay nawawala ng pag-asa? Yung mari ikaw ay nawawala na ng pag-asa na magbabago ka pa dahil hindi ka makapagbago-bago. You are doing the right thing the wrong way. Hindi ka makapagbago-bago because you are doing the right thing the wrong way. Pwede ba yan? Is that possible that you could do the right thing
but you're doing it the wrong way? Many times. Many times in my life, I've been doing the right thing, but I'm doing it the wrong way. At nung itinama ko, I'm doing it the right way, napakagaang. Mas madali at mas magaang dalhin. Amen po. Now, dito tayo sa Romans 8, verse 17 to 18. Tingnan natin kung paano godly way, paano yung spiritual strength ang ating ma-receive para mawala sa atin ang pagkakaroon ng hopelessness. Nawawala na tayo ng pag-asa sa buhay. Nagiging desperado na tayo. Tingnan niyo. And if children, then heirs. Heirs of God. And joint heirs with Christ. If indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. We focus on the eternal, not the temporal. At maraming mga pangyayari sa atin na may kinalaman sa ating temporal na buhay. Yung panandaliang pamumuhay na dinaramdam natin ang gusto. Pero pag tayo nag-focus sa eternal, nalakas tayo at nagaan ang dalahin natin sa ating puso. Gumagaan. Nawawala yung hopelessness natin. Sa Tagalogin natin. Okay, tingnan natin. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin. Siyempre, ang anak, pagka-anak, adopted children, tagapagmana rin. Mga tagapagmana ng Diyos. Ulitin natin, ha? Kayo naman ang magbasa sa Tagalog. Okay, ready? Okay, go. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay nga, nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Ano yung tinuturing mo sa buhay? Mahalaga. Kung ano ang itinuturing mo sa buhay mo, yun ay mahalaga. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Hindi comparable kung magtiis man tayo. Yung kaluwalhatian na ma-experience natin, hindi comparable. Kung tayo man ay may tinitiis ngayon, sa langit naman ako. Guess ba sinasabi ko? Kung namatay ako, mabuhay ako at namatay, kay Jesus naman ako, di parehas din. Sabi ko pag ikaw ay patay na, mahirap ka ng patayin. Kung ang mind mo is settled, na ikaw ay magsiserve, kung nandito ka, nagsiserve, pagdating sa langit, ganun din naman. So what's the difference? Ang naiba ron, ibang realm. Pero the same thing. Sa Diyos tayo. Kasama ko pa ba kayo doon? Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan na hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Hindi karapat-dapat maihambing. Hindi man lamang dapat maihambing. Focus on the eternal, not the temporal. Amen po. Now, number 6 tayo. Remember, God is in control. Ito ang sagot sa bitterness o yung kapaitan sa buhay. Remember. Bakit remember? We tend to forget because of emotionalism. Natatangay ka, nakikerry daw ikaw what you feel. Nakukuha niyo ba ang sinasabi ko? So, God is in control. God knows what He's doing. Vengeance is mine, said the Lord. Huwag ka na magbalak pang gumanti or anything. Vengeance is mine, said the Lord. God is in control. Romans 8:20, verse 20 hanggang 22, tinan niyo. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it in hope. Because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Okay, ating Tagalogin po yan. Sapagkat ang sanglilikha
ay nasakop ng kawalang kabuluhan. Hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Na ang sanglilikha naman ay magpapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong sanglilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. Ikaw ba'y nakakaranas ng ganyan? Pagdaramdam, naghihirap, meron kang, from time to time, may nagbabalik sa iyo. Amen po. Pero remember, God is in control. Darating yung time. At maiksi na lamang ang time. Napakaiksi naman ang buhay. Remember, God is in control at all times. Hindi minsan lamang, all the time. God is in control. Ituloy natin sa verse 26 to 27. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groaning, which cannot be uttered. Now, He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. Okay. All the time, He's in control. All the time, hindi mo alam kung ano, sa sitwasyon na kinalalagyan mo, hindi mo alam kung papaano ka mananalangin. Sa Tagalogin natin, tinan niyo po, Tagalog. Sa gayon naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Hindi tayo marunong, alam natin manalangin o magdasal, pero nang nararapat ang Spirit. He is in control. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi kayang ipahayag. Iba ang kanyang pagpipre. Alam niyo, pagka sobrang dinaramdam mo na hindi mo alam kung paano manalangin, napupuno, nag-i-speak in tongues. Because the Spirit, by groanings, nangungusap ka na. Minsan, tinan niyo, ang speak in tongues could be, Ama. Yun lang ang sinasabi mo. Ama. Oh, sabayan niyo ako. Ama. Oh, yung ngali. Ama. Yun lang ang naririnig mo. Pero nasa kabilang halimbawa, nasa kabilang room. Yung nasa kabilang room, nag-iiyak. Tataka siya kung bakit siya napapaiyak. Pero yun lang ang sinasabi paulit-ulit. Ama. Ama. Yun lang ang sinasabi. Kaya sa kabilang room na nakikinig, napapaiyak siya. Dahil ang Spirit, ang nangungusa, ang Spirit ang nag-ground. At ngayon din naman, ang Spirit ay tumutulong sa ating kahinan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing, Ama, na hindi maipahayag. Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ama, Father, okay, Lord, daing. Alam ng Lord na mayroon ako nararamdaman. God is good all the time. Amen. Romans 8:28. Yeah. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. All things work together. Ang all things ay hindi magandang lahat. Pero it works for good. Ang karamihan sa all things ay hindi mabuti. Mas marami ang masasamang pangyayari kaysa mabuti. But all things work together for good to those who love God. Experiencing plenty in 2020, biglang COVID. All things work together for good to those who love God. Ang daming lockdown dito, nagkaroon ng growth. Ang daming lockdown dito, gusto ngayon mag-serve full-time. Nakukuha niyo ba sinasabi ko?
Sa gitna ng lockdown, nangungusap ang Lord sa iyo. Ang preaching nag-i-improve ng mga lockdown. All things work together for good. Okay. Amen ba tayo? To those who love God, to those who are the called according to His purpose. Ang lahat ng mga pangyayari niya na pinagsama-sama. Kasama ang mabuti, kasama ang masama, pero pag pinaghalo-halo mo yan, maganda nagiging resulta sa ating spiritual na pamumuhay. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. At nalalaman natin, kaya tinan niyo, at nalalaman natin sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. Ang bawat isa sa atin may takbuhin. Ang bawat isa sa atin, kung siya ang ating tatay, ikaw ba naman na tatay, wala ka bang pangarap sa iyong anak? Kung ikaw na masama ang ama, kung ikaw na makasalanan, may maganda kang pangarap sa iyong anak, ang tatay pa natin ang wala. Meron siyang pangarap sa iyo. Tingnan nyo, pakinggan nyo ako. Meron siyang pangarap kay Joseph. Tatandaan nyo yung ating lesson kay Joseph? Tatandaan nyo yan? Sa Old Testament yun, natingnan natin. Ipinapanaginip niya kay Joseph, yung pangarap niya kay Joseph. Nag-aane, yung kanilang pinaggapasan, ano ba ang tawag doon sa ano? Uhay ba yun? Uhay. Tapos, yumukod kay, mga kapatid niya, may mga uhay, tapos yung kanilang pinaggapasan, yumukod lahat sa kanya, sa uhay niya. Tapos nakita niya ang buwan at ang araw, tapos ang mga ito, mga bituin, yumukod lahat sa kanya. Pinakita sa kanya. Naikwento niya. Doon nagsimula. Nung ipakita, doon nagsimula. Pero may pangarap siya. Pero ang sumunod na mga pangyayari ay ang proseso ng katuparan ng pangarap ng Diyos para sa kanya. Lahat tayo may takbuhin. At maring sa isang linggo, kung loloobin ng Panginoon, ating matingnan yung mga takbuhin na inihanda ng Diyos sa ating harapan. Mga minamahal ng Panginoon, may pangarap ang Diyos sa iyo. Pero mahadlangan yan. Dito lang sa 7 nating tiningnan ngayon, mahadlangan. Ang iyong growth, mahadlangan. Pag hindi mo na-identify at hindi mo na-i-deal, mahadlangan yan. Sino ang gustong huwag mahadlangan? Paulit-ulitin ninyo itong message. Pakinggan ninyo ng paulit-ulit. Amen po ba tayo doon? Mga minamahal ng Panginoon. At nalalaman natin sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Verse 31 to 32, tingnan niyo. What then shall we say to these things? If God is for us, can COVID be against us? Who or what can be against us? He who did not spare His own Son, siya na hindi man lang niya pinagkait sarili niyang anak, but delivered Him up for us all. How shall He not with Him also freely give us all things? Hindi ba niya ibibigay pagkakalooban lahat? O mga minamahal ng Panginoon. Kung yung mga unbeliever ay nagkakaroon ng katagumpayan dahil sila ay may direksyon at may drive, di lalo na ang believer. Alam niyo, ang unbeliever, walang kasiyahan. Ang unbeliever, pagka nagkakaroon, ang purpose ng Diyos sa kanya, yun ang inuuna niya. Yun ang binibigyan niya ng priority sa kanyang buhay. Ang unbeliever, gusto lang niya katanyagan. Walang sawa sa pagkamal ng pera. Gusto niyang mapabilang sa top Fortune 500, maging number 1, the richest man in Asia. Richest man in Asia, namatay, wala rin naman dala. Hindi mo rin madadala kahit saan. Nagagets ba sinasabi ko? Tsaka ang kinain niya, nakain ko rin eh. Hindi naman ako richest man in Asia. Ito tropa nga eh. Doon nga lang sa Vikings eh. May kabyar, may kung ano-ano doon. Nakakain din naman. Nagigets man sinasabi ko. Ang buhay naman ay para pagkain, damit at saka tirahan. Yun lang naman. Sasakyan, oh. May sasakyan nga siya, pero gumugulong din naman ang sasakyan natin. At pag sinakyan mo, nakakarating din. Parehas lang.
Amen ba tayo doon? So, what's the difference? Ang mahalaga, dala-dala natin yung reward ng Lord. Ang dala-dala natin yung kagalakan at kaluguran ng Diyos sa ating ginawa. Amen? Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak. Kaya, tinan nyo, remember, God is in control. Siya na hindi pinagkait. Okay, sa verse 32. Tinan nyo, verse 32. Focus ka doon. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak. O, isa pa. Okay, ready? Okay, go. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi bibigay sa atin ng walang bayad, ng walang pasubali, ang lahat ng mga bagay? Lahat ng mga bagay. God is in control. Ang question ay, do you trust God? Pag hindi, ito yung pang-pito, insecurity. Okay, meron kang insecurity. If you don't trust God's love for me, if you don't trust that God loves you, loves me, ito magiging problem natin, insecurity. Nakukuha niyo ba ako? Alam niyo, insecure, longing sa acceptance. Yun nga, gusto lagi na sa top 500. Nandun siya lagi sa pinakamayaman, the richest man, gusto yung recognition, gusto yung fame. Bunga yan ng insecurity. Kasi kung alam mo na ikaw ay may relationship sa God, ang pinakamahalaga, yung relationship na yun, mapanatili mo yun. Trust. Romans 8:38 to 39. For I am persuaded. Okay, one more time. For I am persuaded. Mas malakas. Sa Tagalog, yan niyo po. Sapagat ako'y naniniwalang lubos. Isa pa. Mas malakas, mas bold. Sapagat ako'y naniniwalang lubos. Walang insecurity. Sapagat ako'y naniniwalang lubos. Na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, may mga bagay na nakasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, future, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataas-taasan, ni ang kalaliman, ni ang alimpamang nilalang hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pag nagkasala na, meron ng shame, may guilt. Pag nagkasala na, hindi na siya secured. Hindi na buhay sa kanya ang kanyang salvation. Hindi ko nga alam kung ako'y love pa ni Lord. Hindi ko nga alam kung nararamdaman ko pa ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Ang problema, hindi mo alam at hindi mo kinikilala ang love ni Lord. Alam niyo, itong linggong ito, itong ating lesson na ito na aking sinashare sa inyo, ilista mong mabuti. Gawaan mo ng notes. For I am persuaded. Kumbinsido ako. Persuaded, ako'y naniniwalang lubos that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depths, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Magkakaroon ka pa ng insecurity na minamahal ng Panginoon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, sobra ka na. Pag na-insecure ka pa, sobra ka na. Kung paano in-express, kung paano i-describe, kung gaano niya tayo kamahal. Magkakaroon ka pa ng codependency sa tao. Ang iyong satisfaction ng love based pa sa tao. Attention ng tao. But you're not persuaded. Ulitin natin, verse 38. Okay.
For I am persuaded. Okay, buong puso po, please. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, future, nor height, nor depths, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Amen po. I'm so secured. Oh, hallelujah. Doon natin tapusin sa awit na yon. I'm so secure. You're here with me. You stay the same. Your love remains here in my heart, so close. I believe you're holding me now in your. I belong. You never let me go. You gave your life. Your endless love. You set me free. Thank you, Lord. Show that day. And now I am found so close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close. I believe. Yes. I belong. You'll never let me go. All alone. You were beside me. Even when I couldn't tell. Through the years, you showed me more of you, more of you. So close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close. Thank you, Jesus. Hallelujah. Woo. Lord, you never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go. At sa ating pong pagtatapos, kung meron pong first time, kung meron kayo na anyayahan dyan sa inyong group, we welcome you to the family of Holy Trinity Bible Church. Hindi man tayo magkakasama personally, but I would like to introduce to you a new relationship with the Lord Jesus. Gusto ko pong mag-pray kayo ng prayer na ito. Pray this prayer with me. Sambitin niyo yung panalangin na ito. Dear God, thank you for loving me. Even before the foundation of the world, you have seen me. And you have a purpose in my life. That even right now, Lord, I open my heart for you. Lord, I receive you now as my Lord, my Savior, and my King. I humble my life into your sight, that even right now, Father, sit in the throne of my heart. Reign in me. Be my King. Be my Savior. Thank you, Lord, for loving me. Thank you for the eternal life. In Jesus' name, amen.
After na ipanalangin niyo po yung prayer na yon, oh, nagkaroon po tayo ng panibagong relationship sa Diyos. Tayo kanya naging anak. Amen.